Pasok sa itinakdang maximum suggested retail price ng Agriculture Department ang panindang karning baboy at carrots sa isang pamilihan sa Quezon City. Pero sa Pasig, aminado na hindi makasunod ang ilang nagtitinda dahil mahal nila ang puhunan. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Mismong si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel ang nag-inspeksyon sa Mega Q-Mart sa Quezon City sa unang araw ng pagpapatupad ng maximum suggested retail price para sa carrots at karneng baboy. 100 per kilo ang bentahan ng carrots doon, mas mababa sa 120 pesos kada kilo na MSRP. Eksakto naman sa MSRP ang pork doon, 370 per kilo kung liempo, 330 per kilo kung kasim at pigi. Mas mura ito sa presyo kahapon. Base sa ikot namin, ay parang sumusunod lahat ngayon sa presyo. The challenge is tomorrow pareho pa rin ba? Sir, possible na binabaan nila because they know you will be here today? There's always that possibility, no? Pero sa Pasig Market, lagpas MSRP ang presyuhan. Nasa 140 hanggang 160 pesos ang kada kilo ng carrots. Nasa 400 hanggang 420 pesos naman ang kilo ng liempo. Git ng mga nagtitinda, hindi nila kayang sumunod sa MSRP dahil mataas ang kanilang puhunan. 120 hanggang 200 pesos naman ang kilo ng sibuyas dito sa Pasig Market. Wala mang MSRP para sa sibuyas, nagduda si Chu Laurel kung tama ang presyo. Nagsinungaling umano kasi ang isang nagtitinda nang sabihing local onions ang binebenta. Halos wala na stocks na ganun local onion. Kung may production na sobrang liit. So majority niyan na maliit na red onion is imported. Kung imported yun, nabili lang nila ng wholesaler or trader 60. Tapos ipapasa ng 170, 180, that's profiteering. Ang trabaho lang namin dito, magtinda. Hindi namin alam kung imported ba yan, kung ano, kung pan. Kakaunti naman ang mga nagtitinda ng galunggong na umabot na sa 300 pesos ang kada kilo. Sa imports natin of sea fish, delayed yung pagdating due to many factors beyond our control. Kahit mahal, meron pa ring bumibili. Kailangan fresh para masarap siya. Yung galunggong mahal po ngayon. Oo nga, pero gusto ko maliliit pampaksiw. Kung nagtitipid, meron namang mas murang mga isda. Pero pwede rin ang manok na mas mura rin sa halagang 190 hanggang 200 ang buo. Bagsak ko ang farm gate ng manok So parang in a way, pinopromote ko rin yung manok na lumaki yung demand kasi nga mahal nga yung galunggong. Sumama rin sa inspeksyon ng Food and Drug Administration na may nakita agad na mga paglabag. Medyo katakataka yung labeling pati yung bottling. Hindi natin alam yung kalidad ng mantika. Halimbawa, may health risk sa inyo. Kukumpiskahin o seselyuhan ng FDA ang mga ganitong produkto para hindi na maibenta sa publiko. Ang mga sangkot, posibleng pagmultahin ng hindi bababa sa 50,000 pesos o makulong ng 6 na taon o maharap sa kasong kriminal. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras.